Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1751, Jingshou ang assassin. Kontrata. Nagulat si Zimo, hindi niya akalain na hahamunin siya ni Lin Feng sa isang labanan hanggang kamatayan. Kung hinamon ni Zimo si Lin Feng sa isang death battle, maaaring tumanggi si Lin Feng dahil siya ay isang bagong estudyante at si Zimo ang ika-18 na estudyante sa listahan ng rangkang. Gayunpaman, si Lin Feng ay nagkusa na hamanin siya, at higit pa rito, sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Wala nang tiwala sa sarili si Zimo. Isang bagong estudyante ang hinahamon siya sa isang labanan hanggang kamatayan. Si Zimo ay hindi tanga, tiyak na ang ibig sabihin ng bagong estudyanteng iyon ay napakalakas. Mukhang misteryoso at misteryoso si Lin Feng. Kung patuloy na kumilos si Lin Feng nang walang ingat, makakaakit siya ng mas malakas na atensyon ng mga cultivator sa isang punto. Kailangan niyang maunawaan iyon ng malinaw. Ano pa ang hinihintay mo? Pantay na tanong ni Lin Feng. Kumunat ang noo ni Zimo at winagayway ang kamay. Isang kontrata ang lumitaw, at ang dalawang kontrata ay pinagsama. Ang mga tao ay namangha. Si Lin Feng at Zimo ay maglalaban hanggang kamatayan. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Dinuraan si Zimo, binitawan ang chi na tumaas sa langit. Sa isang iglap, naramdaman ni Lin Feng ang isang nakakatakot na lakas na pumapalibot sa kanya. Parang masusuffocate siya. Anong uri ng cosmic energy iyon? Naisip ni Lin Feng. Sinubukan niyang ilabas ang cosmic energy, ngunit hindi ito gumana, ang kanyang mga enerhiya ay magulo. Nakaramdam siya ng panganib. Maaaring apihin ng kanyang kaaway ang kanyang kapangyarihan. Boom! Isang nakakatakot na hangin na gawa sa isang uri ng desolated na chi ang nagsimulang umihip at nagpakalat ng enerhiya ni Lin Feng sa lahat ng direksyon. Naramdaman ni Lin Feng ang mapang-ipang mga enerhiya sa itaas ng kanyang ulo, at biglang bumaba ang kamao ni Zimo mula sa langit patungo kay Lin Feng. Desolate Destructive Cosmic Punch. Ang mga tao ay natulala, ang pag-atake na iyon ay nakakatakot. Parang kumukulo ang dugo ni Lin Feng. Nakakatakot ang Desolate Destructive Cosmic Punch ni Zimo, hindi na maramdaman ni Lin Feng ang kanyang cosmic energies. Napakalakas ni Zimo. Maaari niyang talunin ang maraming tao sa isang welga. Alisin. Iniunat ni Zimo ang kanyang kamay at naglabas ng nakakatakot na lakas para palibutan si Lin Feng. Ang cosmic energies ni Lin Feng ay nagiging mas magulo. Gusto talagang mamatay ni Lin Feng, nananatili siyang hindi gumagalaw, naisip ng karamihan. Sa pag-agaw ng cosmic energies ni Zimo, walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa malapitang labanan. Kahit na ang pisikal na katawan ni Lin Feng ay may lakas ng Huang Qi layer, malamang na hindi siya makakalaban, at malamang na mamatay siya. Kakaibang tumingin si Jingshou kay Lin Feng. Hinamon ni Lin Feng si Zimo sa isang labanan hanggang sa kamatayan, siya ba ay talagang pabaya? Mapahamak ni Lin Feng. Naisip ng karamihan. Lumapag si Zimo sa harap ni Lin Feng at asimangot. Itinuring ng maraming tao si Zimo bilang pangalawang pinakamahusay na estudyante sa listahan sa mga tuntunin ng malapit na labanan, si Jingshou lamang ang itinuturing na mas mahusay kaysa sa kanya. Magulo ang cosmic energies ni Lin Feng at napakalapit niya kay Zimo. Kahit na ang mga nasa top 10 ay hindi kayang makipagkompetensya kay Zimo sa ganoong kalayuan. Hindi naintindihan ni Lin Feng si Zimo, kaya mamamatay siya. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin at dinala ang mas mapanglon na chi upang palibutan si Lin Feng. Si Zimo ay kumbinsido na si Lin Feng ay mamamatay sa loob ng ilang segundo. Sirain. Mas maraming kakulangan at mapanglon na cosmic energies ang nakapalibot kay Lin Feng. Mamatay. Tiningnan siya ni Lin Feng sa malamig na paraan, inilabas niya ang lakas ng demonyong kalpa na sinamahan ng kulog na cosmic energy. Ang enerhiya ay binomba si Zimo ng marahas, at ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Ano ang nangyayari? Sa kawalan at kawalang lakas, hindi niya nagawang sirain si Lin Feng. Sa kanyang lakas at sa loob ng napakaikling distansya, kahit na ang cosmic energies ni Lin Feng ay nasa level 7 o 8, nawasak pa rin sila. Gayunpaman, maaari pa ring i-condense ni Lin Feng ang gayong nakakatakot na lakas. Natatakot malapit na labanan. Si Lin Feng ay may hindi kapanipaniwalang pisikal na katawan at alam ang ilang uri ng cosmic energies, pati na rin ang lakas ng Deva Mara Kalpa. May dahilan ba siya para matakot kay Zimo? Kalpa Sword Fusion. Galit na sigaw ni Lin Feng. Isang infinity ng napakaitim na mapanirang mga ilaw ng espada ang lumitaw at naging isang nakakatakot na itim na sinag, binomba ang suntok ni Zimo at tinusok ito na parang kutsilyo sa mantikilya. Ang buong katawan ni Lin Feng ay naging isang arrow at lumipat siya patungo kay Zimo ng buong bilis. Ang dalawa sa kanila ay talagang malapit na, ang nakakatakot na mga ilaw ng demonyo ay tumagos sa mapanglo na lakas at pagkatapos ay nagbanggaan ang dalawang manlalaban sa isang pagsabog ng magkalaban na enerhiya. Ano ang nangyayari? Naisip ng karamihan. Sino ang nanalo? Paanong na-condense ni Lin Feng ang mga nakakatakot na enerhiya kanina? Bakit? Sabi ni Zimo. Hindi niya alam kung bakit siya natalo. Dapat ay namatay na si Lin Feng. Paano nagawang i-condense ni Lin Feng ang napakalakas na cosmic energies? Ang kanyang pagkawasak at kawalan ng cosmic energies ay hindi gumana. Ang aking cosmic energies ay hindi maaaring maapektuhan ng anumang bagay sa mundong ito, sila ay pag-aari ko. Deklara ng boses sa utak ni Zimo.
Pagkatapos, ang mga nakakatakot na enerhiya ay sumalakay sa kanyang katawan at nagsimulang pumutok ang kanyang mga laman loob. Napatras si Lin Feng at biglang sumabog ang katawan ni Zemo. Ang lahat ng cosmic energy ay nagkalat, siya ay patay na. Patay na si Zemo. Hindi makapaniwala ang karamihan. Si Zemo, ang ika-18 na estudyante sa listahan, ay pinatay ni Lin Feng at walang nakaintindi kung paano siya namatay. Si Zemo ay hindi man lang naiintindihan ang sarili. Iyon ang huling itinanong niya. Bakit? Ano ang isinagot ni Lin Feng sa kanya? Bakit siya nanalo sa laban? Ang mga patay na si Zemo at Lin Feng lang ang nakakaalam ng dahilan. Hindi direktang pag-atake ang nasisilaw at nawalan ng cosmic energies ni Zemo, at pinigilan nila ang mga cultivator na magkondensasyon ng cosmic energies, kaya paano sila makakalaban? Para sa mga cultivator, napakahalaga ng cosmic energies. Gayunpaman, may kakaibang kapangyarihan si Lin Feng, pinanatili niyang kontrolado ang kanyang cosmic energies, at sa halip ay namatay si Zemo. Si Jing Shuo ay natulala, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot pa rin sa loob ng kanyang manggas. Sa panlabas, mukha siyang natutuwa. Ang mga bagong estudyanteng ito ay kawili-wili. Dalawa sa kanila ay nakarank na, at si Lin Feng ay ika-18 na ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng ang panginginig ng kanyang ikatlong mata. Nagbabago ang champion card niya. May lumabas na numero dito. 10. Mayroon na siyang level 10 champion card. Gaano kabilis? Naisip ni Lin Feng, masang nagulat. Sa sandaling matapos ang labanan, may nagpalit ng kanyang champion card. Gaano kabilis? Ang mga namamahala sa Champion University ay mahiwaga. Ito ay tulad ng isang imperyo sa patuloy na paggalaw. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga tao sa paligid niya. Walang nagsabi ng kahit ano. Patay na si Zemo. Hindi nila kayang saktan si Lin Feng. Gaano kagaling. Masaya si Tantay. Nais din niyang hamanin ang isang taong narang. Si Lin Feng ay mayroon ng level 10 champion card, kailangan din niya ng mabuti, kung hindi, masama ang pakiramdam niya sa tabi ni Lin Feng. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at lumapag sa harap ni Jing Shuo. Tumiti ito at tumang sa kanya. Salamat sa pagturo sa akin ng paraan. Tumiti si Jing Shuo sa isang palakaibigang paraan at tinanong si Lin Feng. Wala ka bang pakialam na makipagpalitan ng mga contact details gamit ang aming telepathy talismans? Siyempre ayoko. Agad na sumang-ayon si Lin Feng. Inilabas niya ang kanyang anteng-anteng, inilabas ni Jing Shuo ang kanyang makajos na kamalayan at iniwan ang kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan dito, na nagsasabing manatiling nakikipag-ugnayan. Pagkatapos, umalis si Jing Shuo. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi pa nakikita ni Lin Feng ang mga kamay ni Jing Shuo. Lin Feng, si Jing Shuo ay isang assassin. Pangalawa siya sa rangkang list. Napakadelikado niya. Bulong ni Tantay. Talagang iba siya sa tao. Hindi niya hinahayaang tingnan ng mga tao ang kanyang mga kamay. Tumawa si Lin Feng. Gaano kalakas ang pangalawang estudyante? Sa mga mababang antas na emperador, malamang na wala na siyang kalaban, at malamang na makapatay ng mga ordinaryong mababang antas na emperador. Pupunta ako sa Champion Hall. Huwag tanggapin ang mga hamon para sa mga laban hanggang kamatayan kung hindi ka siguradong mananalo ka. Kami ay mga bagong estudyante, maaari kaming tumanggi, walang kahihiyan. Paalala ni Lin Feng sa kanila. Lumipad siya patungo sa Champion Hall. Makakahanap siya ng maraming bagay doon. Titingnan niya kung makakahanap siya ng mga kasanayan at diskarte na angkop para sa kanyang cosmic energies. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1752, mga kapwa-disipulo. Pinatay ni Lin Feng si Zemo. Napatingin si Yu Wenhao sa taong nasa harapan niya. Si Zemo ay isa sa 5 general ng Star Group, at ika-18 sa listahan ng rangkang, ngunit pinatay siya ni Lin Feng. Sa katunayan, sina Lin Feng at Zemo ay sumang-ayon sa mortal na labanan. Pinatay ni Lin Feng si Zemo sa Champion Battle Stage. Ulat ng taong iyon. Gulat na gulat pa rin siya. Si Zemo ay naging napakalakas. Nakita mo ba kung gaano siya kalakas? Tanong ni Yu Wenhao. Si Lin Feng ay tila isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, na parang hindi siya nakalusot sa layer ng Huangqi. Nangangahulugan ito na siya ay nag-aral ng isang kasanayan o isang pamamaraan upang itago ang kanyang antas ng paglilinang. Hindi pa, sagot ng tagapagdala ng balita. Pinatay niya si Zemo at hindi mo nakita kung gaano siya kalakas. Hindi makapaniwalang tanong ni Yu Wenhao. Si Zemo ay mahusay sa pakikipaglaban sa malapit na labanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang mapunta siya sa harap ni Lin Feng, halos agad siyang napatay. Iniisip ko pa nga na baka mas mabilis siyang napatay kaysa kay Dan Meng. Ang kanyang cosmic energies ay hindi man lang naging magulo pagkatapos gamitin ni Zemo ang kanyang deprivation technique sa kanya. Maaari pa rin niyang i-condense ang enerhiya, at pagkatapos ay pinatay niya si Zemo sa isang putok na pag-atake. Ang mga mata ni Yu Wenhao ay kumikislap. Naiintindihan ko, ipapaalam ko sa mga tao mula sa Star Group, makakalimutan natin siya pansamantala, dahil hindi naman tayo mawawala sa kanya. Hintayin natin ang pagbabalik ni Shang Jun. Si Dan Meng at Zemo ay pinahiya at pinatay ni Lin Feng. Kung ang Star Group ay nagpadala ng mas maraming cultivator upang labanan si Lin Feng at Mabaigo, kung gayon ito ay isang bangungot. Kung hindi nila gagawin, magmumukha din itong masama.
Gayunpaman, hindi nila maipadala ang unang general na lumaban sa isang bagong estudyante. Grabe rin ang ugali ng lalaking iyon, hindi niya pinamukha kahit kanino. Kaya ang pinakamagandang bagay ay maaaring para sa unang mag-aaral na lumaban sa kanya. Nalaman din ni Yu Wenjing na pinatay ni Lin Feng si Zimo. Nang bumalik sa kanya ang binata at sinabi sa kanya, galit na galit siya. Siya ay kumuha ng pagsusulit kasama si Lin Feng, at alam kung sino siya. Nakapasa siya sa pagsusulit at nagpa siya nakalimutan ang tungkol sa kanya, hiniling lang sa kanya ng Jichang's Club na pumunta sa kanila at humingi ng tawad. Para kay Yu Wenjing, ang pinakamahalagang bagay ay ang maging isang mabuting mag-aaral at maging mas malakas, kaya agad niyang hinamon ang ika-30 estudyante ng Champion University, na pumukaw sa mga mag-aaral. Gayunpaman, hindi dumating si Lin Feng upang humingi ng tawad, at sa halip ay pinahiya si Dan Meng at pinatay si Zimo. Ngayon, si Lin Feng ang ika-18 na estudyante ng universidad, 12 ranggo ang mas mataas kaysa sa kanya. Gusto ni Yu Wenjing na tumaas sa listahan ng rangkang ngayon, at ilagay siya sa likod niya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na hinahamon ni Yu Wenjing ang mga tao, hinamon niya ang ika-25 na estudyante. Kinabukasan, hinamon niya ang ika-20, at sa ikatlong araw, hinamon niya ang ika-15 na estudyante. Nanalo siya sa lahat ng 3 laban, at patuloy na tumataas sa listahan ng ranggo, ika-15 na ngayon. Maraming tao ang namangha sa kanyang pag-unlad. Si Prinsesa Yuen ay hindi kapani-paniwala, tulad ng inaasahan. Kaya pala sikat siya sa Holy City. Ang kanyang tagumpay dito ay hindi dahil sa kanyang kagandahan o sa kanyang katayuan sa lipunan, ito ay dahil sa kanyang lakas. Kung mayroon lamang siyang katayuan sa lipunan at kagandahan, hindi siya mananalo sa kanyang mga laban. Kasabay nito, dahil tumataas si Yu Wenjing sa listahan ng rangkang, may ilang tao na gustong gawin din ito, kaya ang mga taong natalo niya ay nagsimulang humamon din sa ibang tao. At dahil tumaas si Yu Wenjing sa listahan ng rangkang, ika-19 na ngayon si Lin Feng. Gayunpaman, si Lin Feng ay nakalubog sa Champion Hall sa ika-10 palapag. Nakuha na ni Lin Feng ang Indestructible Devamara Scriptures, kaya hindi na niya kailangang matuto ng higit pang mga kasanayan, kailangan niyang matuto ng strength spells at techniques. Sa Champion Hall, ang mga spells ay wala sa anteng-anteng, ngunit sa mga sinaunang kasulatan. Nagulat si Lin Feng dahil mas madaling maunawaan ang mga strength spell kapag nasa anteng-anteng ang mga ito, kung saan direktang maa-absorb niya ang mga ito sa kanyang makajos na kamalayan. Ngunit iba ang Hall. Marahil ay hindi nila nais na makuha ng mga mag-aaral ang lahat ng mga spell ng sabay-sabay, o maaari nilang ibigay ang mga ito o ibenta ang mga ito. Siyempre, ang mga taong hindi kapani-paniwalang mahuhusay ay maaari ring mag-aral ng mga spelling ng mas mabilis sa ganoong paraan. Ang mga diskarte ng Champion Hall ay hindi kapani-paniwala, ang lugar na ito ay puno ng malawak na kaalaman at malalim na scholarship. Sa labas ng universidad, kahit nasa Holy Clans, halos imposibleng makahanap ng napakaraming spell at teknik, naisip ni Lin Feng na napabuntong hininga. Mayroong mga pamamaraan para sa lahat ng uri ng mga cultivator, ang ilan sa mga ito ay napakabihirang mga spell ng cosmic energy. Ang materyal na maaaring matagpuan sa ika-10 palapag ay mahirap maunawaan kahit na sa mababang antas ng mga emperador. Matagal nang umiral ang Champion University, ito ay isang hindi kapani-paniwalang lugar. Ang Champion Hall ay isang hindi kapani-paniwalang lugar para sa mga cultivator, at ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay na mayroong higit pang mga palapag sa itaas ng ika-10 palapag. Namangha si Lin Feng. Kung ikaw ay sapat na malakas, ang universidad ay maaaring magbigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo, nang walang anumang limitasyon. Hindi katakataka na ang mga universidad ay lubhang sikat sa buong rehiyon, kahit na ang napakalakas na mga tao mula sa mga banal na angkan ay nagtungo sa universidad upang mag-aral. Walang kamatayang enerhiya, pakiramdam ng kamatayan, pagpatak ng kulog ng monarkiya na pagpatay, magulong suntok sa lupa sa langit. 4 na pagkasira ng enerhiya. Ang mga taong hindi nakakaunawa sa 4 na uri ng enerhiya na ito ay hindi maaaring matuto ng spell na ito. 4 na uri ng lakas para sa isang paputok at agresibong pag-atake. Nakahanap si Lin Feng ng spell na nangangailangan ng kaalaman sa 4 na uri ng enerhiya. Immortal, kamatayan, kulog, at lupa, na tinatawag na 4 Energies Destructive Assassination. Napakalakas nito. Mukhang perpekto para sa akin. Sabik na naisip ni Lin Feng. Kailangan lang niyang gawing cosmic energy ang kanyang walang kamatayang enerhiya. Ang kanyang kamatayan, kulog, at lakas ng lupa ay naging cosmic energies. Napagtanto ni Lin Feng na ang purong cosmic energy na pag-atake ay hindi kasing efficient, kailangan niyang matuto ng mga spelling para magsama ang cosmic energies. Sa totoo lang, nakakita na si Lin Feng ng katulad. Pinagsama-sama ni Zimo ang kanyang mga cosmic energies, na ginawang mas malakas ang kanyang mga pag-atake. Si Kang Xiao at ang iba pang mga taong nakilala ni Lin Feng ay hindi pa kayang gawin iyon. Gayunpaman, nagawa ito ni Yu Wenjing ng maayos. Halimbawa, ang kanyang pag-atake sa 4 seasons ay nangangailangan ng 4 na uri ng enerhiya. Kahit na hindi niya ginawa ang mga ito na magkasama, ang kanyang pag-atake ay malakas pa rin. Kahit na hindi gusto ni Lin Feng si Yu Wenjing, alam niyang napakalakas nito. Madali niyang natalo ang ika-30 estudyante.
Ang paggamit ng ilang cosmic energies ay mas nakakatakot kaysa sa paggamit ng ilang uri ng abstruse energies dahil lang sa cosmic energies ay ang ebolusyon ng abstruse energies. Mayroong talagang malakas na pag-atake kapag gumagamit ng cosmic energies. Bukod pa rito, may kalamangan si Lin Feng dahil ang kanyang pangunahing bilis, opensa, at depensa ay napakahusay. Sa Champion University, maraming mga henyo, mga taong may hindi kapani-paniwalang mga bloodline, at mga taong may hindi kapani-paniwalang kakayahan. Ang espiritu ng isang tao ay tila hindi gaanong kapaki-pakinabang tulad ng dati. Mas direkta na ngayon ang mga laban. Ang bilang ng mga cosmic energies na alam mo ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba, at ang kanilang antas. Ang intensity ng cosmic energy attacks ay depende sa kung paano ang cultivator practices cultivation. Tungkol sa bilang ng mga cosmic energies, siguradong may kalamangan ako, kaya hindi ako dapat magkaroon ng anumang problema sa pag-aaral ng mga nakakatakot na malalakas na pag-atake. Naisip ni Lin Feng. Sa universidad, walang mahinang bloodline. Sa anumang kaso, ang ilang mga tao ay nagkaroon ng nakakatakot na pag-atake, tulad ng Tanay. Maraming tao ang nag-aral din ng mga dakilang imperial na kasulatan, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nila ay ang partikular na cosmic energies na kanilang pinagkadalubhasaan. Siyempre, ang katawan ng mga cultivator ay may mahalagang papel din, tulad ng katawan ng mundo nilang Ye o katawan ng paghihigpit ni Dugu the Winner, nakakatakot ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, si Lin Feng ay hindi kailanman naging mas mahina kaysa sa karamihan sa mga maihahambing na tao, ang tanging issue ay ang pagpasok sa Huangqi layer. Iba siya sa iba pagdating sa ganyan. Si Lin Feng ay may espesyal na katawan na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang iba't ibang uri ng lakas at nakatulong sa kanya na magsanay ng kultibasyon ng mas mabilis. Marami siyang iba't ibang paraan ng pakikipaglaban, kaya mas marami siyang pagpipilian kaysa sa karamihan ng mga tao. Nanatiling tahimik si Lin Feng, naglakad palayo sa bookshelf. Nakahanap siya ng mauupuan, umikit at nagsimulang mangarap. Lumipas ang ilang oras, at nakalimutan ni Lin Feng ang tungkol sa labas ng mundo. Pagkalipas ng 3 buwan, mas maraming estudyante ang kumuha ng pagsusulit sa Champion University gaya ng dati. 100 tao ang tinanggap. 4 na tao ang mababang antas na mga emperador at 2 sa kanila ay kapwa-disipulo. Nagulat ang mga tao, dahil sa ikalawang araw, muling nagbago ang listahan ng rangkang. Ang 2 kapwa-disipulo ay naging ika-12 at ika-13, hinamon nila ang parehong tao, isang mula sa Jichang's Club. Ang mga tao sa Champion University ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa huling batch ng mga bagong estudyante, na-provoke ni Lin Feng ang club ni Jichang, at ngayon ang 2 iyon. Higit pa rito, ang ika-5 general ng Star Group ay pinatay ni Lin Feng, at ngayon ang ika-4 na general ay natalo ng 2 taong iyon. Ang ubod ng problemang iyon ay ang Jichang's Club ang namamahala sa mga pagsusulit sa taong iyon, at patuloy silang nang-aapi ng mga bagong tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1753, Spells. Sa Star Group ng Jichang's Club, maraming tao ang nagtipon. Naroon din si Yu Wenjing, at dahil pinsan siya ni Yu Wenhao, naging miyembro pa siya ng Jichang's Club. Sa sandaling iyon, mukhang hindi kalmado si Yu Wenhao. Galit na galit ang itsura niya. Ang Jichang's Club ang namamahala sa mga pagsusulit sa taong iyon, at patuloy silang pinapahiya ng mga bagong estudyante. Noong nakaraan, pinahiya ni Lin Feng si Danmeng at pinatay si Zimo, ngayon ay hinamon ng iba ang ika-4 na general, na ika-12 na estudyante sa universidad. Natalo siya laban sa kanilang 2, at ika-14 na siya ngayon. Nakaramdam ng kahihiyan ng Star Group. Kahihiyan. Tila galit na galit si Yu Wenhao. Siya ang namamahala sa Star Group, hindi pa niya naramdaman ng ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Ano sa tingin mo? Tanong ni Yu Wenhao sa karamihan. Kailangan mo ba akong hamanin sila? Tanong ng isang tao, kinakamot ang kanyang ikatlong mata. Naka-arko ang kilay niya, mukhang agresibo. Matalas din ang kanyang chi. Puyang, walang magiging problema kung may gagawin ka, ang problema ay ikaw ang pangalawang general, ang ika-5 estudyante ng universidad, ano ang iisipin ng mga tao kung lumaban ka sa mga bagong estudyante? Pantay na sagot ni Yu Wenhao. Gayunpaman, parang ayaw niyang tumanggi. Iyan ang mundo ng paglilinang, malakas ako kaya kumangapi ang mga tao. Ito ay normal. Ano ang problema? Matalim na tanong ni Puyang. Tama si Puyang. Humanap ng dahilan, parpihin sila. Sinong maglalakas loob na magsabi ng kahit ano? Tanong ng iba. Tumanggo si Yu Wenhao. Talaga, maaari nating subukan at maghanap ng dahilan. 2 beses tayong nawalan ng mukha sa loob ng 3 buwan. Kung wala tayong gagawin, pagtatawanan tayo ng mga tao sa Champion University, kahit ang Sun Group at Moon Group ay iisipin na sip-sip tayo. Last time, may nagsabi sa Moon Group na nagiging tanga tayo. Talaga, may kailangan tayong gawin. Agresibong sumang-ayon ng ibang tao. At si Lin Feng ay hindi nagpakita sa loob ng 3 buwan. Nagsalita si Yu Wenjing. Naalala ng karamihan ang pagkamatay ni Zimo. Hayaan mo siyang galugarin ng universidad at kapag nagpakita siya, may gagawin tayo. Sabi ni Puyang. Tama si Puyang. Ang mga bagong estudyante ay gustong malaman ng higit patungkol sa universidad. Tsaka 12th and 13th na ang 2 taong hinahanap nila.
Maaari na silang pumunta sa ikasampung palapag ng Champion Hall. Kaya naman, sabay na pumunta ang dalawa sa Champion Hall. Sinimulan nila ang kanilang pananaliksik sa ground floor, gusto nilang makita kung anong uri ng spells, techniques, at skills ang angkop para sa kanila doon. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay nasa ikasampung palapag ng gusali. Nanaginip siya. Napapaligiran siya ng walang kamatayang enerhiya sa kanyang panaginip. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang kanyang walang kamatayang enerhiya ay naglalaman ng Death Chi. Sino ang makakalaban sa gayong pag-atake? Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Dalawang suntok ng imperial ang binomba ang kapaligiran. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Pinagsama rin ng pag-ataking iyon ng pisikal na lakas at paghahangad. Pagkatapos noon, nawala si Lin Fang at ang kanyang lakas ay nagkalat. Sa wakas ay nagising na siya. For Energies Destruction, talagang mapanira ito. Naisip ni Lin Fang na iminulat ang kanyang mga mata. Kailangan lang niyang maunawaan kung paano niya gagawing maayos ang mga enerhiya yun. Sa halip na walang kamatayang cosmic energy, maaari niyang gamitin ang walang kamatayang abstruse energy na sinamahan ng demonyong cosmic energy. Medyo nakakatakot din ang pag-atake sa ganoong paraan. Ang pag-ataking iyon ay kasing lakas ng pagsabog ng Purple Lake Tank, naisip ni Lin Fang na nakangiti. Sa loob ng 3 buwang iyon, bukod sa pag-aaral ng 4 Energies Destructive Assassination, ginamit din niya ang Celestial Evolution Chessboard para mabago ang ilang enerhiya. Ang Purple Lake Tank ay isa sa mga pinag-aralan niya. Matagal na niyang hindi pinag-aralan ang mga ito, ngunit naiintindihan na niya ang dalawang teknik na iyon. Siyempre, kailangan niyang mas maunawaan ang cosmic energies. Ang mga Demon at Earth cosmic energies ay angkop para sa Purple Lake Tank, ngunit ang hangin at walang laman na space cosmic energies ay maaaring magpalakas sa pag-atake. Mukhang nagkamali ako. Hindi sila naglalagay ng mga spell sa mga anteng-anteng, hindi dahil maaaring alisin ito ng mga tao, ngunit ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay sa mga estudyante ng mas magandang pananaw, nakakatulong ito sa mag-aaral na bumuo ng kritikal na pag-iisip. Kay Lin Fang, binigyan ng talisman ang mga estudyante ng malabong ideya, habang pinilit ng mga banal na kasulatan ang mga estudyante na mag-isip pa. Ang mga estudyante ng Champion University ay lahat ay sobrang galing. Lahat sila ay mahusay sa pag-aaral at may iba't ibang paraan ng pagkontrol sa cosmic energies. Ang paggamit ng mga banal na kasulatan upang matuto ay nagbigay daan sa mga estudyante na iakma ang mga spelling sa kanilang paglilinang. Siyempre, hindi lahat ay katulad ni Lin Fang. Mayroon siyang hindi kapanipaniwalang komprehensibong kakayahan, naiintindihan niya ang ilang uri ng cosmic energies, at mayroon siyang Celestial Evolution Chessboard, karamihan sa mga tao ay walang ganoong mga regalo. Sa wakas ay tumayo si Lin Fang at naglakad pababa ng hagdan. Humigit kumulang 3 buwan na siya roon, ngayon ay gusto niyang pumunta sa Edict Palace at magbasa ng balita. Maraming mga mag-aaral ang hindi na natili sa universidad na nag-aaral sa lahat ng oras, naglibot din sila upang maging mas malakas. Gayunpaman, ang pagbabasa ng balita ay nakatulong sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na pumili kung saan pupunta upang mangalap ng karanasan. Ilang sandali pagkaalis ni Lin Fang, 2 tao ang dumating sa ikasyam na palapag at nagsimulang magbasa. Pagkaraan ng maikling panahon, mukhang masaya ang isa sa kanila at nagsabi, "Brother, perpekto para sa iyo ang cosmic energy spell na ito." Pinapayagan nito ang isang cultivator na gumamit ng enerhiya ng reincarnation upang pumatay ng mga tao. Isa ito sa 6 na kondisyon ng pagkakaroon ng pakiramdam. Gamit ang iyong reincarnation cosmic energy, maaari kang magsagawa ng nakakatakot na pag-atake gamit ito. Tingnan ko, sagot ni Hao Qinglin, medyo nagulat. Maraming taon na siyang nasa dakilang mundo ngunit pareho siya ng hitsura, gwapo at matalinong tingnan. Hindi man lang siya nagbago. Ang Champion University ay isang kamanghamanghang lugar. Ang mga ganyang spell ay mahirap hanapin. Sabi ni Hao Qinglin habang bamantong hininga. Ang mga reincarnation spell ay napakabihirang, kakaunti ang mga tao na kinokontrol ang reincarnation cosmic energy. Hindi naging madali para sa kanya na gawing cosmic energy ang kanyang reincarnation energy. Matagal na kaming naglalakbay upang mahanap ang banal na lungsod, sulit ito. Tumiti si Tianqi. Nakakapagod ang kanilang paglalakbay, napakaraming paghihirap ang kanilang pinagdaanan. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay upang makakuha ng dakilang imperial na mga kasulatan. Halos mapatay na sila ng maraming beses. Hindi makalimutan ni Tianqi kung gaano kahirap at sakit ang naging level ng kanyang kapwa-disipulo. Itinaya niya ang kanyang buhay upang mabago ang kanyang reincarnation energy. Ang landas ng pagpapabuti ni Hao Qinglin ay iba dahil sa kanyang reincarnation energy. Tumiti si Hao Qinglin na walang pakialam. Noong nasa Fortune City kami, sinabi sa amin ng manghuhula kung ano sa tingin niya ang magiging hitsura ng aming hinaharap. Gayunpaman, hindi siya manghuhula, nag-practice lang siya ng fortune telling skill. Ang lahat ay nakasalalay sa ating talento at lakas. Gayunpaman, ang pag-alis sa maliit na mundo ay nagpapatunay na tama ang manghuhula. Iyan ang ating kapalaran. Nagtataka ako kung kumusta na ang iba. Bamantong hininga si Tianqi. Ang dakilang mundo at ang maliit na mundo ay ibang-iba, lalo na ang mga naglalakihang lungsod. Ang ganitong mga lungsod ay hindi umiiral sa maliit na mundo. Siyempre, hindi sila nagsisi.
Kung sila ay nanatili sa maliit na mundo magpakailanman, sila ay tumigil sa pag-unlad. Dapat maging maayos ang lahat. Bulong ni Hao Qinglin. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Tama. Maghintay hanggang lumakas tayo, babalik tayo sa siyam na dakilang Celestial Castle at gagawin natin ang gusto ng ating guro. Kailangan nating baguhin ang mga bagay sa maliit na mundo. Maaga o huli, mangyayari ito. Hindi yun malilimutan ng aming guro, si Lin Feng, at ng iba pa. Nagtataka talaga ako kung gaano kalakas si Lin Feng. Napangiti si Hao Qinglin nang maalala niya kung gaano kalakas si Lin Feng noon. Hindi na siya makapaghintay na makita siyang muli. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1754, Demon Dragon. Pumunta si Lin Feng sa Edict Palace, ngunit naiinis siya dahil pagkaalis niya sa Champion Hall, nawalan siya ng puntos sa kanyang champion card. Matapos talunin si Zemo, ang kanyang card ay naging level 10, at ngayon ang kanyang card ay level 9. Iniisip niya kung sino ang tumaas sa listahan ng rangkang. Sa ikalawang palapag ng palasyo ng Edict, mayroong ilang napaka-interesante na mga balita. Dumating si Lin Feng sa ikasyam na palapag ng Edict Palace. May mga pahayagan sa lahat ng dako sa dingding. Banal na lungsod, hilagang rehiyon ng Demon Pond, ang halos walang hanggang Demon Snake ay naging isang pitch black Demon Flood Dragon na may 9 na kuko at kasing lakas ng isang medium level na emperador. Pagkatapos noon, nagkaroon ng pagpapakilala sa northern region ng Demon Pond. Ito ay isang tiwangwang na lugar, ang paglalakbay doon ay lubhang mapanganib dahil maraming mga hayop na ayaw magkatawang tao at napakalakas. Kung minsan, may mga alagad mula sa mayamang pamilya o mga sinaunang angkan ang pumunta doon para magsanay. Black Demon Flood Dragon. Ulit ni Lin Feng. Tumingin siya sa isa pang pahayagan, ngunit ang pinakahuling balita ay nasa pahayagan na tumatalakay sa Dragon Flood ng demonyo. Interesado si Lin Feng sa mga dragon. May baby dragon siya sa katawan, kailangan niya itong itaas. Iyon lang, naisip ni Lin Feng. Kahit na maraming estudyante ng Champion University ang nagustuhang maglakbay, marami rin ang nanatili sa universidad. Marahil ay may mga nakabasa na ng balita at wala na, ngunit sa anumang kaso, palaging may bago sa palasyo ng Edict. Sa makatuwid, hindi kailangang mag-alala ni Lin Feng. May access siya sa lahat ng pinakabagong balita. Leng Zia, ano sa tingin mo dyan? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon, na itinuro ang artikulo tungkol sa hilagang rehiyon ng Demon Pond. Interesado sila sa parehong bagay tulad ni Lin Feng. Lumakad pasulong si Leng Zia at binasa ang artikulo, pagkatapos ay ngumiti. Hindi masama. Kung wala nang mas mahusay kaysa doon, pumunta tayo at tingnan. Tumanggo ang kaibigan ni Leng Zia at naglakad na sila palayo. Ang Leng Zia, ang northern region ng Demon Pond ay hindi isang ordinaryong lugar, mahihirapan tayo doon. Maaari naming hilingin sa ilang mga kaibigan sa Star Group na sumama sa amin. Sagot ni Leng Zia. Ang pagiging miyembro ng isang grupo ng universidad ay kapaki-pakinabang. Maaari silang pumunta sa mga mapanganib na lugar ng magkasama upang suportahan ang isa't isa. May mga taong nahihirapan sa Star Group, at ang iba ay naglalakbay. Wala masyadong tao na makakasama, pero hindi dapat maging problema ang pagpunta sa northern region ng Demon Pond. Sabi ng unang tao habang pababa sila ng hagdan. Interesado din ang Ji-Chang's Club sa lugar na iyon, naisip ni Lin Feng na nakakunot ang noo. Nakita niya ang pangalan ni Leng Zia sa isang lugar, isa siya sa mga potensyal na kampyon, ang ika-6 na estudyante. Hindi alam ni Lin Feng dati na siya ay miyembro ng Ji-Chang's Club, bagaman. Umalis din si Lin Feng sa ika-9 na palapag. Pupunta siyang mag-isa sa northern region ng Demon Pond, hindi niya sinasadyang isama sina Tantay at Huang Fulong. Ayaw niyang dalhin ang mga kaibigan niya sa mga delikadong lugar. Pagkatapos umalis sa Edict Palace, si Lin Feng ay tumungo sa exit ng Champion University. Habang papaalis na si Lin Feng, lumabas sina Hao Qinglin at Tian Qi mula sa Champion Hall. Pinag-aralan ni Hao Qinglin ang Azure Reincarnation Assassination. Natutunan din ni Tian Qi ang isang kasanayan. Hindi nila gustong matuto ng labis. Gusto muna nilang pag-aralan ng maayos ang dalawang spells na iyon. Brother, saan tayo pupunta ngayon? Sa Champion Palace ba? Tanong ni Tian Qi kay Hao Qinglin. Champion Hall ang unang pinuntahan nila matapos malaman ng tungkol sa universidad. Punta muna tayo sa Edict Palace. Hindi na kailangang magmadali, makakapaghintay ang Champion Palace. Sagot ni Hao Qinglin. Walang pakialam si Tian Qi at tumungo sila sa Edict Palace. Hindi ba sila ang dalawang disipulo? Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, may nakakilala kay Hao Qinglin at Tian Qi. Talaga, napakalakas nila. Natalo nila ang 12th student. Ngayon, ika-12 at ika-13 na sila. Nagtataka ako kung gaano sila kalakas kumpara sa dalawang estudyante na tinanggap 3 buwan na ang nakakaraan, lalo na si Prinsesa Yuen. Malamang nahamanin niya ang mas malalakas na tao. Kahit na narinig ni na Hao Qinglin at Tian Qi ang mga taong nag-uusap sa kanilang paligid, hindi lang nila pinansin. 3 buwan bago, 2 napakalakas na estudyante ang pumasok sa universidad, kaya ano? Pero ang hindi nila alam, ang isa sa kanila ay kaibigan nila. Sumakay si Lin Feng sa bangka na ibinigay sa kanya ng Celestial Emperor Duanmo at bumangon sa hangin. Napakalaki ng universidad.
Sa bangka, hindi na kailangang mag-alala ni Linfang tungkol sa anumang bagay, ito ay napakabilis. Ang hilagang rehiyon ng Demon Pond ay natural na nasa hilaga ng banal na lungsod, kaya naman tinawag itong hilagang rehiyon. Kahit na may bangka ni Duan kakailanganin ni Linfang ng ilang oras upang makarating doon. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa langit, nakikita niya ang isang malawak na tigang na rehiyon ng orange na damo. Ang lugar ay lalong naging mapanglo habang siya ay naglalakbay. Sa wakas, isang madilim na lugar ang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin, at isang maputlang madilim na enerhiya ang lumitaw. Ito ay parang demonyong enerhiya. Hindi nakakagulat na ang lugar ay tinawag na Northern Region ng Demon Pond. Inalis ni Linfang ang kanyang bangka at dahan-dahang bumaba mula sa langit. May mga nakakatakot na hayop sa rehiyon kaya ayaw ni Linfang na lumipad, kung hindi ay maakit nito ang kanilang atensyon. Kailangan niyang maging discreet. Demon Pond. Tumingin si Linfang sa lupa. Hindi siya bumagsak sa lupa, nanatili siya ng ilang talampakan sa itaas nito at tumingin sa paligid. Mga hayop. Tumingin si Linfang sa malayo at naramdaman ang malakas na bestial chi. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, at nakita ni Linfang ang isang napakalaking nilalang. Isa itong napakalaking baka. Hindi pa nakita ni Linfang ang ganoong uri ng baka, mukhang mabangis ito at may tatlong sungay. Ang chi nito ay hindi kapanipaniwala din. Napakawalang ingat. Sinisigawan siya ng bakang iyon. Pagkatapos, sinugod niya si Linfang ng buong bilis. Kumunat ang noo ni Linfang. Ang ox na iyon ay isang imperial beast, at nang makita niyang si Linfang ay isang zone cultivator, akala niya ay walang ingat si Linfang. Nagpakawala si Linfang ng Winchi, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nakakatakot at nakakasilaw na sinag. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumungad sa kalangitan. Naramdaman ng baka ang kakilakilabot na enerhiya at sumigaw ng galit. Ang baka ay tumalikod, ang demonyong chi ay gamulong sa mga alon, at umakyat sa kalangitan. Slash. Isang infinity of deadly lights ang lumitaw sa kalangitan, si Linfang ay umatras habang ang nakakakilabot na hiyawan ay lumitaw, at ang mga ilaw ay pumutol sa baka. Isang silweta ang lumitaw at gumalaw ng buong bilis, kasing bilis ng kidlat. Ang mga ilaw ng espada ay patuloy na tumataas sa kalangitan. Mas maraming mga ilaw ng espada ang lumitaw at pinugutan ng baka, na nahulog mula sa langit sa 2 piraso. Hindi masama, sabi ng isang tao. Nahulog ang baka at kinuha ng taong iyon ang bangkay nito. Isang magandang babae, kumikislap ang mga mata na parang mga kabiin. Payat siya, at may cute na ilong at mas cute na bibig. Tumiti siya ng manipis, mukhang marupok, ngunit nakakagulat na kaya niyang buhatin ang ulo ng baka gamit ang isang kamay. Napakalakas ng sword technique. Tumingin si Linfang sa binata na pumatay sa baka. Siya ay matangkad at matikas, at ang kanyang chi ay pambihira. Bukod sa 2 taong iyon, may isa pang binata. Mukha rin siyang matikas, at nakasuot ng gintong robe. Ang baka ay nakakagulat na hindi napansin ang alinman sa kanila. Talagang pambihira sila. Isang zone cultivator. Gulat na tumingin kay Linfang ang binata na nakasuot ng gintong robe. Tumiti lang ang babae at nagtanong. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? May lakad lang ako. Maingat na sagot ni Linfang. Ang pangalan ko ay Yun Qingyan. Galing kami sa Champion University. Pumunta kami dito para magsanay ng cultivation. Mababa ang cultivation level mo, hindi ka dapat mag-isa, pwede kang manatili sa amin. Tumiti ang dalaga kay Linfang. Tumanggo si Linfang bilang pagsang-ayon, wala siyang dahilan para tumanggi. Yun Qingyan. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Nakita niya ang pangalan ni Yun Qingyan sa isang lugar sa universidad. Hindi niya ginawa tandaan kung sino siya, bagaman. Sinuri niya ang kanyang makajos na kamalayan, ngunit wala siyang nakitang anuman tungkol sa kanya. Sige, alis na tayo. Masayang utos ni Yun Qingyan. Siya ay napakamagalang at mabait. Pumunta ka ba para sa drag flood din? Tanong ni Yun Qingyan kay Linfang. Narinig ko na lumitaw ang Demon Flood Dragon, pumunta kami dito upang makita, ngunit kailangan naming mag-ingat. Naramdaman ni Linfang na hindi masaya ang 2 binata na kasama siya, kaya hindi na masyadong nagsalita si Linfang. Tumitaw talaga ang Demon Dragon Flood. Nalaman namin ang tungkol sa kanya sa Champion University. Hindi lang kami ang nandito, may iba pang malalakas na cultivator. Hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi layer at nakakagulat na pumunta ka pa rito. Matapang ka, maswerte ka at na-encounter mo kami, kung hindi, napatay ka ng baka. Sinaway siya ni Yun Qingyan. Napakaganda ng mga salita niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1755, Pag-inom ng dugo ng dragon. Sina Linfang, Yun Qingyan, at ang iba pa ay sabay na naglakad at nagchat. Ang dalagang iyon ay iba sa marami sa mga babaeng nakilala ni Linfang, masigasig at palakaibigan. Ang kanyang mga kaibigan ay malamig at hiwalay. Hindi sila madaldal, ngunit hindi sila agresibo kay Linfang. Minsan, nakikipagpalitan sila ng ilang salita kay Yun Qingyan. Unti-unti silang naglakad patungo sa kailaliman ng teritoryo. Ang mga hayop ay mas malakas, wala nang nagsabi ng kahit ano, at lahat sila ay itinago ang kanilang chi. Dapat silang maging maingat dito. Tulad ng sinabi ni Yun Qingyan, maraming tao mula sa universidad dito. Nakita ni Linfang ang ilang mga tao ngunit hindi sila nagsasalita, iba't ibang paraan lang ang ginawa nila.
Isang nakakatakot na dagandong ang bumangon, at ang kapaligiran ay yumanig hanggang sa gumalaw ang damo. Si Demon Chi ay tumaas sa kalangitan. May mas mabilis kaysa sa amin. Si Yun Ching Yan ay nanumpa, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng malungkot habang siya ay bumilis. Isang napakalaking ulo ang bumungad sa kanilang harapan, lahat ay nakaitim. Ito ay isang baha na dragon, at ito ay naglalabas ng hangin na naging nakakatakot, lubhang kinakaing unti-unti na mga itim na ulap. Boom, boom. Mas maraming naglalakihang nilalang ang lumitaw. Sumimangot si Lin Feng at ang iba pa habang dumilim ang kalangitan. Maghiwa-hiwalay. Sabi ni Yun Ching Yan. Tumakbo ng patagilid ang dalawang binata at umangat sa ere. Ganoon din ang ginawa ni Lin Feng, tumingin sa paligid. Nakikita niya ang libu-libong metro sa lahat ng direksyon. Mayroong ilang mga kabataang lalaki at babae, karamihan sa kanila ay mula sa 4 na universidad. Kung tutuusin, ang 4 na universidad ay may malawak na network ng balita, kaya alam nilang lahat ang tungkol sa dragon ng baha. Nahuli sa pagitan ng mga taong iyon ng isang napakalaking nilalang, daan-daang metro ang haba. Ito ay kasing itim ng isang meteorite. Nakakatakot ang mga mata nito, tumutulo mula sa kanila ang bestial chi. Nakapaligid sa kanya ang mga dragon guard. Sa lupa, maraming patay na dragon, at 2 patay na tao. Nakakatakot na pisikal na lakas. May nagmura sa sandaling iyon, lumulunok at humihila ng mahabang mukha. Chu Chun Kyo, kailangan naming umasa sa iyo dito. Sabi ng isa sa kanila kay Chu Chun Kyo. Kahit na si Chu Chun Kyo ay naging isang mag-aaral sa Celestial Godly University sa maikling panahon bago, siya ay sikat na doon dahil siya ay napaka-talented. Wala pang 6 na buwan, naging medium level na emperor na siya, nakakatakot ang bilis ng cultivation niya. Siya ay isang normal na dragon at nag-evolve siya sa isang dragon ng baha, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang lakas at napakalakas niya. Ang mga mata ni Chun Kyo ay mikislap. Sa sandaling iyon, napapalibutan siya ng mapanganib na enerhiya. Hindi siya naging maingat gaya noong bumalik siya sa vast celestial ancient city. Lahat kayo gustong mamatay. Malamig na sigaw ng dragon. Hindi niya akalain na darating ang mga tao at susubukang patayin siya pagkatapos niyang maging dragon na baha, mga tao. Mamatay. Kumalat sa hangin ang ilang mga tunog ng sipol, at itinapon ng mga dragon ang kanilang mga sarili sa mga tao. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Yun Ching Yan. Iniunat niya ang kanyang mapuputing mga kamay at isang nakakatakot na gininto ang sinag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran. Parang umuulan ng ginto. Kumalat sa hangin ang ilang nakakakilabot na hiyawan. Ang dragon ay pinutol ng mga gintong ilaw, ang kanyang katawan ay puno ng nakangangan na mga sugat. Halos hindi siya makahinga. Gaano kalakas. Bumuntong hininga si Lin Feng. Si Yun Ching Yan ay isang medium-level na emperor, ang kanyang cosmic energies ay nakakatakot. Para sa kanya, mahina ang mababang antas na imperial na hayop na ito. Nakakatakot din ang dalawang binata. Ang isa sa kanila ay kinokontrol ang sword energies, ang isa naman ay kinokontrol din ang isang gintong uri ng cosmic energy. Walang nagawa si Lin Feng, nanood lang siya. Dumating na rin si Chu Chun Kyo sa banal na lungsod, napansin ni Lin Feng. Gayunpaman, hindi siya nagulat. Ang isang mababang antas na imperial na dragon ay hindi maaaring patayin ang mga hindi kapani-paniwalang cultivator. Pinatay ng karamihan ng dragon at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paghabol sa iba pang mga dragon. Si Chu Chun Kyo at ang iba ay nakikipaglaban na sa isa pang dragon, ang lupa at ang langit ay nanginginig ng puso. Galit na umuungal ang dragon. Sumabog ang mga bundok, tumaas sa langit ang kalooban ni Chu Chun Kyo. Ang kanyang mga pag-atake ay mabangis at nakamamatay. Ang isa pang dragon ay sumirit at sumugod patungo kay Lin Feng, inilabas ang mga pangil nito. Tumalon si Lin Feng nang walang takot. Hangin. Naglabas siya ng wind cosmic energy at pinabilis sa buong bilis. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Isang purple lake tank ang lumitaw, napakalaki at mabilis na gumagalaw patungo sa mabangis na dragon. Ang mga kaliskis ng dragon ay bamulong, ngunit ang tangke ay nabasag pa rin sa kanya. Bumulwak ang dugo, at nagbitak ang katawan niya. Gayunpaman, patuloy na gumagalaw si Lin Feng na parang hangin, at agad na dumapo sa dragon. 9 na dragon na baha ang umungal, lumipad patungo sa dragon, at kinain siya. Bits. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin, lumilipad patungo sa isa pang dragon. Tumalon siya, yumanig muli ang lupa at langit, at hindi napigilan ng dragon ang purple tank ni Lin Feng. Pinatay niya ito at pagkatapos ay kinain muli ng dragon spirit ni Lin Feng. Ang mga dragon na iyon ay mula sa rehiyong ito. Hindi nila gusto ang tao, nasiyahan sila sa kapayapaan at katahimikan dito. Hindi sila masyadong malakas, talented lang sila. Gayunpaman, mahalaga pa rin sila dahil hindi mabibili ang kanilang dugo. Maaari silang mag-evolve at mag-transform sa mga flood dragon, mga nilalang na mas malakas. Ang mga dragon flood ay may dugong dragon, para kay Lin Feng ito ay hindi mabibili. Anong ginagawa ng lalaking iyon? Pagtataka ng isang taong nanonood kay Lin Feng. Nakapagtataka, si Lin Feng ay pumapatay ng mga dragon ng mag-isa at kinakain ng mga ito ng kanyang espiritu, nakakamangha sa kanila. Mukhang hindi ganoon kalakas si Lin Feng, ngunit madali niyang mapatay ang mga dragon na iyon. Iyon ba ang tangke ng Purple Lake?
Natigilan si Yun Qingyan nang makita niya si Lin Fang. Iyon ay malinaw na ang Purple Lake Tank, ngunit isang mas malakas na bersyon nito. Kailangang mag-aaral din ang lalaking iyon sa Champion University. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya, malamang na siya ay isang bagong estudyante. Boom! Pinunit ng dragon ang ulo ng isang tao gamit ang kanyang mga kuko, at ang isa pang malakas na cultivator ay nahulog mula sa langit. Nagulat karamihan. Ang pagsasanay sa paglilinang bilang isang mag-aaral ay hindi madali, ito ay mapanganib din. Nakakatakot ang mga dragon na iyon, lalo na pagkatapos mag-transform sa mga dragon na baha. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang kinalaman kay Lin Fang. Patuloy niyang pinapatay ang mga dragon, sunod-sunod, at iniinom ang kanilang dugo. Ang kanyang demon chi ay lumipad sa kanyang buong katawan ng buong bilis, ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo, ang mga chants ng dragon ay kumalat sa hangin. Nagulat ang mga tao, may dugong dragon ba ang lalaking ito? Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na tunog ang kumalat sa hangin, isang dragon ang itinulak palayo. Sumabog pa ang katawan niya. Mga taong sampain. Ang mga kuko ng black ay lumipat patungo kay Lin Fang ng buong bilis. Sumimangot si Lin Fang at naglabas ng mga demonyong enerhiya sa mga alon. Panuntunan. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin, at walang tigil na sumulong. Iniwasan niya ang mga kuko at marahas na sinuntok ang baywang ng dragon. Lumitaw ang mga piraso ng laman habang napunit ang mga kaliskis. Sinubukan ng dragon na hawakan si Lin Fang gamit ang kanyang mga kuko, ngunit gumalaw muli si Lin Fang na parang hangin, masyadong mabagal ang pag-atake kumpara kay Lin Fang. Lin Fang. Napansin ni Chu Chunqiu si Lin Fang. Iniisip niya kung saang universidad sinalihan ni Lin Fang. Gaano mapangahas. Naisip ng karamihan. Hindi nila naisip na atakehin ang mga dragon sa ganoong paraan, dahil ang mga dragon ay masyadong mapanganib, lalo na ang kanilang pisikal na lakas. Slash, slash. Bamantong hininga ang dragon at mabilis na lumipat patungo kay Lin Fang. Oportunidad. Hindi inisip ni Yun Qingyan na napakalakas ni Lin Fang. Sinalakay ng mga gintong ilaw ang kapaligiran. Ang dragon ay patuloy na umuungat. Ilang beses na itong inatake ni Lin Fang, kung hindi ganoon kalakas ang pisikal na katawan nito, hindi nito malalampasan ang mga pag-atake ng taong ito. Magpatuloy at salakayin siya kung saan siya nasugatan. Sabi ng isang tao. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumipat patungo sa likod ng dragon, at ibinaba nito ang mga pakpak nito. Muling bumalik si Lin Fang at ang kanyang purple tank na sinamahan ng mga demon energies ay muling yumanig sa kapaligiran. Kasabay nito, lumipat si Lin Fang sa likod ng dragon. Binuksan ng kanyang siyam na ulong espiritu ng dragon ang mga pakpak nito at pinutol ang sugat ng dragon gamit ang mga kuko nito na madyugo. Ang dragon ay umungal na galit at pinalo ang mga pakpak nito. Tumayo ang karamihan. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang espiritu upang hiwain ang likod ng dragon, nakatayo doon na tila isang Diyos. Patayin siya. Sabi ng isang tao, nakatitig kay Lin Fang. Ang dugo ng dragon ay hindi mabibili, at kinukuha ni Lin Fang ang lahat.